nandito sa akin ngayon yung pinakabagong Realme smartphone na nag-focus sa camera. And guys, masasabi ko rin na para to sa mga taong mainitin yung ulo. Hindi na naman siya nag-chat. This phone is not only made for camera, pero yung build nito is talaga namang napaka-amazing. Drop resistant na siya with the armor shell protection plus military grade shock resistance. And again, IP69 din siya. So, hindi lang siya para dito sa mga normal na tubig lang, guys. Makakasurvive din to kapag nasa freezer, pwede ka naman sa mga boiling waters. Pero ang tanong, wala namang gagawa nun, di ba? Walang bibili ng smartphone, tapos papakuluan lang. Siguro, yun lang yung mga influencer para makabili kayo. Kaya naman ang tanong, ano pa bang ma-offer na tong phone na to? Yun na ba yun? Or meron pang madami? Well, pag-uusapan natin yung lahat ngayon dahil nga magkaroon tayo ng full review and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is Cheating TV. Now, first of all, meron tayong upcoming giveaway ng Tecno Camon 40 Pro 5G this June 15, 2025. So, para mag-join, mag-subscribe ka lang and also follow nyo na lang din kami sa aming Facebook page para sa full mechanic. Now, back to this phone. Eto guys, ay meron presyong 7,000 plus. Parang 7,1 lang ata siya ngayon. And minsan, mas mababa pa. Nabili ko lang to ng around 6,800. So, okay na, diba? It has 8GB of RAM plus 128GB of storage. Wala nang ibang variant, yun na yun. Pero okay pa rin naman dahil nga etong po ito ay expandable pa rin via SD card. Ngayon, tapos na ang presyo niya. Pag-usapan naman natin yung build. As you can see guys, napakagandang tingnan nitong phone ito. Yun bang parang ayaw mo siyang ibalibag? Pero guys, this has military grade shock resistance and armor shell protection. Hindi lang yung likod, also the front. Kaya naman, no matter what direction nyo siyang mahuhulog, hindi pa rin siya madadamage. Now, meron akong trend na napansin sa mga bagong smartphone ngayon. Parang binabalik nila yung dati. Mga times ng Nokia 3310. Yung competition nila ngayon is patagalan masira yung build. And so far, isa ito sa mga magandang pagkakadesign na merong super tough build. Eto guys ay merong kulay na coral pink and meron ding available na oceanic blue. So basically, girls para sa pink and boys naman sa blue. Pero ako, ewan, bakla. Why are you gay? Who says I'm gay? De, joke lang. As you can see, sobrang gandang tingnan netong phone ito sa kanyang kulay. Meron lamang tayong 2 cameras dito. So, etong pangatlo, design lang. Katabi nito yung kanyang LED flash and sa baba naman nakalagay yung kanyang Realme logo. Pagdating naman dito sa kanyang buttons and ports, sa ibaba guys, nakalagay yung kanyang microphone, Type-C port, and yung kanyang speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang fingerprint scanner / power button. Now, hindi lang fingerprint scanner yung andito guys. Pwede rin tong Face ID. So, kumpletong-kumpleto na pagdating sa security. Etong si Realme C75X. Dito naman sa left side, nakalagay yung kanyang SIM card tray which is nagsasupport ng 2 SIM card plus 1 SD card. And dito naman sa top guys, wala tayong makikita. Again, pagdating sa kanyang build quality, okay na talaga to. With the protection na IP69, hindi ka na mag-worry kapag maliligo kayo sa mga pools, rivers, as long as hindi siya salt water guys. Although sa advertisement, parang nagpipicture-picture sila sa ilalim ng dagat, tapos yung mga fish or yung mga corals, yung mga kinukuha na nila ng mga larawan. Pero para sa akin guys, hindi po yon recommended. Kahit na anong gadget, kapag ilulubog mo sa salt water, talaga namang masira. Hindi man waterproof or even sa mga waterproof na device. Except na lang kapag ginawa talaga pang dagat. So overall, if you want a phone na pwedeng i-dive, pwedeng mag-picture underwater, tapos kapag nahulog nyo pa, walang mangyayari na masama. Well, definitely, okay na etong si Realme C75X. Now, let's talk about the display of this phone. Unang-una, meron siyang 6.67-inch IPS LCD display with 720p HD+ resolution and up to 625 nits of peak brightness. It also has armor shell glass na tinatawag, kaya naman matibay po siya. Merong mga smartphone at this price point na meron ng AMOLED display tapos 1080p pa. O di ka naman kahit yung 1080p na lang. Eto guys ay meron pa rin 720p. So, mumurahin. So, in short, mumurahin yung kanyang display na nandito. Hindi siya masyadong high quality and also when it comes to the brightness, hindi rin siya masyadong bright. That is why, kung gusto mong gumamit outdoors, medyo mandidilim talaga ang display na tong phone na to. Especially kapag tutok yung araw. Na nagustuhan ko rin naman to dahil nga meron na siyang punch hole display tapos hindi ganun kalaki yung kanyang mga bezels. Except na lang dito sa kanyang bottom part. Also, yung isa sa mga nagustuhan ko is that this has 120Hz refresh rate. Kaya naman guys, mabilis,
smooth, and walang delay yung ating pag-scroll. So basically, perfect na sana to kung ginawa nilang AMOLED or even just 1080p na lang. But yes, meron pa rin namang mga upside dahil nga 720p siya, like matagal siyang malobat, hindi siya battery consuming. So for me, depende na sa inyo yun. Pero kung gusto mo talaga yung the best of the best pagdating sa display, hindi mo yan mahanap dito sa phone na to. Yes, mabilis siya, pero pagdating sa quality or sa brightness or pagiging vibrant, well, hindi masyado. Decent lang. Now, let's talk about the performance of this phone. So unang-una, ito ay nag-run na ng Android 15 with Realme UI 6.0. This has MediaTek Helio G81 Ultra with octa-core CPU up to 2 GHz and Mali G52 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, I've seen smartphones around 3 to 4K na ganito yung processor. So in short, parang mumurahin yung kanyang processor, guys. Parehas na sila ng processor ng 3 to 4,000. Tapos eto, 7K. So for me, kung ikaw ay isang gamer tapos nagbabala ka talaga mag-gaming all day with this phone, well, definitely hindi ko to ma-recommend ngayon pa lang. Actually, I'm talking about the long run dahil nga, of course, kapag binili mo to ngayon, smooth pa rin to. Pero after a year, after 6 months, I don't think so. Pagdating dito sa ating Antutu benchmark, nakakuha na siya ng 252,000 plus. And for me, okay naman na yun. Kapag kayo ay mga casual user lang, like yung mga text, tawag, SOCMED, like Facebook, TikTok, YouTube, okay na to, guys. Wala na siyang lag, wala na siyang delay. Hindi na yun mangyari. Pero yung issue ko is that kung gusto mo talaga yung pang gaming, like Mobile Legends player ka, tapos gusto mo mag-grind pang mythic, well, hindi ko to marirecommend, guys. Pero tinest ko pa rin, syempre. High frame rate with ultra graphic. So far, so good naman yung aking paglaro dito. Especially, hindi naman ako naglaro palagi. And wala siyang lag, wala siyang frame drop. Smooth na yung Mobile Legends with this phone. Especially kapag malakas din yung signal nyo. Nakaka-connect na to sa 5G Wi-Fi, so okay na siya. And so far, again, as of now, dahil nga brand new pa to or bagong-bago pa, wala talaga kayong mahanap na problema with this phone. Especially kapag Mobile Legends lang naman. Hindi naman masyadong graphic intensive yung Mobile Legends. Sa Call of Duty naman, guys, meron tayong low graphic with medium frame rate dito. And as you can see, makakamatay pa rin tayo ng kalaban, of course. And mag-enjoy pa rin kayo, especially kapag hindi talaga kayo nag-grind na up to the point, eh mag-iinit na yung smartphone. So far, so good din yung naging experience ko dito sa Call of Duty. Sayang lang dahil nga single firing speaker lang po siya, hindi po siya dual speaker, unlike the other brands at this price point na meron ng dual speaker. Now, overall, pagdating dito sa kanyang performance, eh okay na etong phone na to para sa mga parents o di ka naman sa mga kids na hindi pa masyadong naglaro ng mga graphic intensive games. Pang SOCMED, text, tawag, naku po, okay na etong Realme C75X. Pero sa gaming, pass muna kayo dito, guys. Meron pang mga other phones na mas better when it comes to the specs or the processor, especially the ones na meron ng G99, G100. Mas better na po yun compared dito sa G81 Ultra na nandito kay C75X. Now, kung hindi nyo napansin, pagdating sa display, performance, hindi ko masyadong bet etong phone na to. Well, bumawi siya pagdating dito sa battery. So, eto, guys, ay meron ng whopping 5,600 mAh battery with 45 watts of fast charging. So, hindi lang malaki yung battery niya, mabilis na din pagdating sa charging. Now, like I've said kanina, hindi masyadong battery consuming yung kanyang display and even the processor dahil nga hindi naman to masyadong malakas and also hindi rin masyadong bright or maganda yung kanyang display. That is why in my experience, umabot ako dito, guys, ng up to 2 days kapag casual use lang. Now, sa charging naman, in my test, umabot ako dito, guys, ng around 1 hour and 35 minutes from 0 to 100%. And for me, mabilis na po yun, especially with its huge battery. Kaya naman, kudos pagdating sa Realme, guys. Ginandahan nila yung battery. Now, pag-usapan naman natin yung best part about this phone. Dahil nga, guys, again, C is for camera. Eto, guys, ay meron ng 50MP main camera with auxiliary lens, which is pwede lang natin tong sirain and walang mangyayari dahil nga wala yung talagang real epekto. Sasabihin na lang natin na meron siyang isang camera na maganda. And meron din siyang 5MP pagdating sa kanya selfie camera. Well, akala ko talaga, like yung first na narinig ko or nabasa ko na 5MP lang, nag-expect na talaga ako na napakapagit or parang cartoonish na type of picture yung magiging result nito. Pero guys, as I'm testing this phone, naku po, na-surprise ako dito. Like legit, sobrang ganda ng kanyang picture na nakaka-capture dahil nga
sobrang natural. Perfect na perfect pagdating sa kanyang color production. And at this price, I'm pretty sure na this is one of the best phone that you can get for the camera. Napakalinaw, napaka-crisp, napakaganda. Sobrang high din ng kanyang quality with a 50MP main camera. Kaya naman guys, sa mga taong mahilig kumapture ng mga picture, lalong-lalo na kapag mga tao yung kinukuha naman ng picture guys, nako po, this one is perfect na perfect na. Like legit, walang halong bias guys. Hindi siya masyadong maganda kapag tinututok mo pa lang, pero pagkatapos niyang mag-process, talaga namang sobrang natural ng photo na kinakalabasan. So para sa akin guys, this one, mapa-selfie man or main camera, okay na etong si Realme C75X pagdating sa kanyang photo quality. Now, pag-usapan naman natin yung kanyang video. So again, pagdating sa specs, 1080p at 30fps lang siya, both main camera and selfie camera. Pero guys, masosurpresa kayo dito. Try natin. So eto yung video quality using the Realme C75X main camera, 1080p at 30fps. And also, yung audio na galing din dito. So ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanyang selfie. Now guys, eto naman yung selfie camera ng Realme C75X. Just look at that. Diba? Ang ganda. Man, 5MP. 1080p at 30fps. Wow. Now guys, this phone really surprises me when it comes to the video quality. Dahil nga, mas maganda pa to sa mga na-review ko na meron ng 4K at 30fps. Yes, hindi ako nagjo-joke dahil nga, even though meron silang 4K, hindi naman tama yung kanyang color production, napaka-beautify, ganun, hindi natural. Pero eto guys, mala iPhone na yung video and photo results ng Realme C75X. Kaya naman, saludong-saludo ako sa kanilang pagkakagawa ng camera nitong phone na to. Okay na okay talaga siya when it comes to the camera. Now, overall, mararecommend ko ba etong si Realme C75X? Well, definitely if you want a camera phone na pwede nyong ibalibag. Like kapag meron kayong mga anak na nagtatantrum, naku po, okay na talaga to. Hindi na to masisira. Tapos, kapag meron kayong mga swimming pool, tapos gusto nyo yung mga underwater shots na katulad na lamang ng ginawa ko, eto guys, I think, yung pinakamurang phone na makakagawa nun. So, okay na to sa mga taong gusto ng ganon. Pero, kung ikaw ay gamer, gusto mo talaga yung pang-gaming na processor na pwede nyong makuha sa presyong 7K, well, hindi ito yung para sa inyo. And also, kung ikaw yung taong gusto yung AMOLED display, magandang display, deeper blacks, ganon, maliit na bezel, in short, hindi kayo yung target market niya. Overall, this phone has been one of my favorite phone na nag-focus talaga kung saan sila dapat mag-focus, which is camera. Dahil nga, C-series. So, kung nag-enjoy kayo sa video na to, well, definitely don't forget to subscribe. And also, again, remind ko lang kayo na meron tayong giveaway this June 15, 2025. Sayang naman, di ba? So, that's it. I'm JP and this is JDTV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.